Detalyadong buod ng Arachne ang mga habi. Si Arachne ay isang dalagang taga-Lydia sa sinaunang Gresya na kilala sa buong bayan dahil sa kanyang husay sa paghahabi at pagbuborda. Napakaganda ng kanyang mga likha na kahit ang mga diyosa ay humahanga rito. Dahil dito, naging mayabang si Arachne at ipinagmalaki niya na mas magaling pa siya kay Athena, ang diyosa ng karunungan at sining. Nakarating kay Athena ang mga sinabi ni Arachne, kaya't nagpanggap siyang matandang babae, at pinayuhan si Arachne na huminahon at magpasalamat sa diyosa sa halip na magmalaki. Ngunit hindi siya nakinig at hinamon pa niya si Athena sa isang paligsahan sa paghahabi. Tinanggap ni Athena ang hamon at isiniwalat ang kanyang tunay na anyo. Nagsimula silang maghabi. Ang ginawa ni Athena ay nagpapakita ng kapangyarihan ng mga Diyos at kung paano pinarusahan ang mga taong laban sa kanila. Samantalang si Arachne naman ay naghabi ng mga larawan ng pagkakamali at kasamaan ng mga Diyos, na bagamat maganda at makatotohanan, ay nakatutuligsa sa mga Diyos. Dahil dito, nagalit si Athena, hindi dahil sa talo siya sa galing, kundi dahil sa kapangahasan ni Arachne. Sa galit, sinira ni Athena ang hinabing obra ni Arachne at isinumpa siya. Kaya't naging gagamba si Arachne upang habang buhay siyang maghabi. Mahalagang aral sa kwento ng Arachne. Ang kayabangan ay may kapalit. Si Arachne ay pinarusahan dahil sa kanyang pagmamataas at paghamon sa mga Diyos. Ang pagpapakumbaba ay mahalagang katangian. Igalang ang pinanggagalingan ng talento. Dapat kilalanin at pasalamatan ang pinagmula ng ating kakayahan, ang Diyos o Diyos sa pananampalataya ng iba, at huwag angkinin ng buo ang kaluwalhatian. Ang katotohanan ay dapat ilahad sa tamang paraan. Bagamat makatotohanan ang hinabi ni Arachne, hindi siya naging maingat sa pagpapahayag nito, lalo na kung maaaring makasakit o makagalit sa iba. Ang sining ay may kapangyarihang magkwento at magsalamin ng lipunan. Ginamit ni Arachne ang kanyang sining upang ipakita ang mga pagkukulang ng mga Diyos, na nagpapakita na kahit noon pa man ay may anyo na ng kritikal na pag-iisip. Ang kapangyarihan ay hindi laging patas. Maaaring makita sa kwento ang kapangyarihan ng Diyos upang ipataw ang kaparusahan kahit hindi ito ganap na makatarungan.